Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Aba Father, maraming salamat o Diyos. At muli sa araw na kami ay gumising na puno ng kagalakan, kalakasan. At nagmamanifest sa iyo, Panginoon. At di nakakalimot sa iyong araw na ginawa. This is the day that you made for us, Panginoon. Binabalik lamang namin ang iyong karangalan, Panginoon, o Diyos, at pagpupuri. Ama, maraming salamat, Panginoon, na kami po ay dinako mo aming bawat presensya sa lugar nito, Panginoon. Pinapanalangin ko, Diyos, na gabayan po kami. Ikaw ang manguna, ikaw ang magprotekta, ikaw ang magturo, Panginoon, kung ano po mga i-reveal mo sa pamagitan ko, Diyos. Pinapanalangin ko, Panginoon, nagabayan mo po ako, maging sa aking panalita. I-reveal mo po sa akin yung narapat at sapat para sa amin. At lalo-lalo na sa mga nanonood, Panginoon, na nawa mas maintindihan nila yung inyong salita, Panginoon. At ako po'y patuloy na humihingi ng kalakasan, wisdom, pangunawa, Panginoon, at karunungan sa pag-deliver na yung salita, Panginoon. Nawa lahat ng aking may di-deliver, Panginoon, at magsilbing healing and deliverance sa mga kapatiran na nangihina, nanglulupaypay, nanlalamig, Panginoon, at manumbalik ang kanilang unang pagmamahal sila sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Tayo na po magsiupo. Nawa, komportable po tayo kung saan po tayong dako o nanonood dyan, mga kapatid ko, kay Kristo. Amen? So, nagagalak ba ang lahat sa ating pagbabalik? Amen? Nawa, meron tayo ulit na mapag-aralan at maitanim sa ating puso yung pagiging Kristiyano natin. Amen? So, hindi ko na patatagalin pa. Amen? So, nireveal po sa akin ng Diyos yung scripture na ayun, amen. Amen. So, yun po. So, sabi po sa Book of Romans, chapter 12, verse 1. It says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, sa Tagalog, kaya nga, mga kapatid ko, sabi ni Paul, sabi ni Lolo Paul, no? Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Praise be to the Word of God. Amen? So, ang ating topic ngayon, so ang title is A Living Sacrifice. So, madali lang. Kasi pag si Coach Jeff ang nandito sa harap, basic. Amen? Kasi bakit? Mas maganda kasi yung madali nating maintindihan, matandaan, at madaling gawin. But, meron po tong twist. Yun lang kung mapapanatili natin. Kasi bakit? Sa title pa lang ng message, A Living Sacrifice. Sakripisyo. Meron kang isa-sacrifice. Amen? Sacrifice, sinerge ko kay Pastor Google, it says, sacrifice mean giving up something valuable for a greater good. Nag-give up tayo, nagsasakripisyo tayo sa mga valuable na mas ikakabuti pa. Meron tayong tinitake away sa buhay natin para mas mapabuti pa, mapahusay pa ang ating buhay Kristiyano. Yun po ang meaning na sinabi ni Pastor Google, ng sacrifice. So, in the concept of sacrifice can be difficult for us to grasp. Minsan, mahirap sa atin na panghawakan yung na nagsasakripisyo tayo in a modern context, sa buhay natin in reality. Kasi nga, magsasakripisyo ka sa sarili mo para lang merong mapabagong buhay. Una, di ba?
o meron kang matulungan, di ba? Or magampanan yung katotohanan. Amen? So, we might think of siguro yung mga paniniwala atin dati. Ano ba yun? Yung mag-aalay tayo ng hayop. Or siguro tumutulong tayo sa mga may hirap. Or perhaps heroic of act of self-denial, yung marahil, magpakabayani. Yun isa sa mga sakripisyo na tinuro ng makamundo. Bagkus, Lolo Paul said, in the New Testament, introduced a radical and personal redefinition of sacrifice. So, nangangahulugan na may likas na muling kahulugan. At ito ay, inaral at pinahiwating nating Panginoong Hesukristo. Iniwan niya yung kanyang trono sa langit, bumaba sa lupa para lamang ma-proclaim kung ano ba itong kahulugan ng pagiging sakripisyo para sa Kanya. Kaya, as a Christian, likas na po ito sa atin na mayroong magsasakripisyo. Amen? So, now, kaya pinagkanulo ng Amang Diyos ang kanyang bugtong anak na si Jesus para lamang na ma-urge o may pamanhik sa atin. Kagaya na lamang na sinabi ni Lolo Paul. Sabi ni Paul in the book of Romans sa 12:1, di ba? He urged us to life of sacrifice, not as one. Hindi lamang sa pangsarili, but a one-time event as a continuous daily act. Kaya nga, ang mensahe ngayon is a living sacrifice. Kasi bakit? Pag sinabi natin salvation, kanya-kanya po yun. Kaya merong sakripisyo sa bawat sarili. Amen? So now, Paul called us to present our bodies as a living sacrifice. Buhay na patotoo, pagsasakripisyo. So hindi sinasabi na tawag ito yung papatayin ko aking buhay para lamang sa kapatid ko na masalba yung kanyang kaluluwa. Hindi po. As a daily act. Sinabi nga, in a daily act. So, pagpupuri or may ginagawa tayo para sa ating Diyos. Na to preach out this gospel, yung magandang balita. So, this is a powerful and challenging image. Kasi bakit? Doon po, masasabi na nagsasakripisyo ka, na ihahayag mo yung salita. Isa challenging. At shout out sa mga kapatiran natin na yung nag-i-preach, yung naghahayag, nag-i-evangelize sa mga street, di ba? Kangahanga po yun, isa challenge. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat meron po tayo ng ganung, ganun na likas o anyo. In Old Testament, ang pagsasakripisyo ay were given up to be consumed on an altar. So ito yung na pag-aralan natin dati sa Bible study natin na nag-aalay sila ng hayop, kagaya na ng mga tupa, di ba? At hindi basta-basta na yung pagsasacrifice. Kasi kung meron kang tupa, dapat purong puti, walang bahid na anumang karumihan sa balat nito, sa katawan nito. At 1 taong gulang lang, di ba? So, ganun po yun dati sa Old Testament. Bagkus, sinabi ko kanina, iniwan ng ating Panginoon Jesucristo ang langit, bumaba siya dito para bibigyan ng bagong kahulugan ang pagiging pagsasacrifice. This means we are able to be fully devoted to God, yet we are still alive. Dapat habang nagsasakripisyo tayo, nananatili tayong tapat sa Kanya. Kasi bakit? Pag ikaw ay Kristiyano, nakatanggap na, followers ka, obedient ka pa, kapatid, alam mo ano yung dapat na gawin. Pag tayo ay sumusunod sa yapak nating Panginoong Hesukristo. So, this is not about self-punishment. Baka sabihin nyo, parusa to, kaya nagsasakripisyo ka. Hindi po, kapatid. It's about self-giving in response to the
immeasurable mercy of God. Kapatid, makasalanan ka. Kaya, binabalik mo lang yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Akalain mo yun, makasalanan ka. Di ba? Kaya huwag mong isipin o sabihin na parusang pagiging sakripisyo. Yung every week ka pumunta sa simbahan, no? Day before the service, di ba? Nagpre-prepare ka na sa sarili mo. Amen? Kung ikaw ay humahawak ng ministry, nire-ready mo yung mga kagamitan mo, nire-ready mo yung sasabihin mo, nire-ready mo yung puso mo. No? So, hindi po yung parusa. It's an act of giving response to our Jesus Christ. So, paano natin mapanatili ang ganitong karakter ng pagiging pagsakripisyo? So, there's a points and application. So, there's 3 examples o our 3 guidelines. So, yung unang-una, the motivation for sacrifice in view of God's mercy. Siyempre, dapat kailangan natin ng motivasyon. Motivation sa sarili natin. Bakit nagsasakripisyo tayo? In the view of God's mercy, sa harapan ng Diyos. Bakit? Sabi nga kanina, di ba, na hindi tayo na nagsasakripisyo, kundi nagsasakripisyo tayo to response hindi masukat na awa ng ating Diyos. So, nagmamanifest tayo ngayon sa ating buhay na Diyos, ating buhay na Panginoong Hesukristo. Amen? So, in a motivation, ang punto dito, pinadala si Lolo Paul to call us to a living sacrifice rooted and profound truth. Amen? So, dapat, minumungkahin ni Paul na dapat pag-aralin natin ng malalim. Bakit tayo nagsasakripisyo? Siyempre, di ba, kung sa tao, kung ikaw ay nagsakripisyo, meron kang malalim na dahilan. Hindi ka naman magsasakripisyo. Example ko lang yung sarili ko, magsacrifice, mag-abroad, para lang maihahon sa hirap, ika nga, sabi nila. Datapwat, ginawa ko rin. Di ba? Nag-sacrifice para may ahon sa hirap. Pero, di ba, mayroong purpose ang isang tao sa pagsasakripisyo. Siyempre, in the end, mayroong reward. Amen? Kaya, view natin ating sarili na makatulong tayo sa magulang, makaahon tayo sa hirap. Yun yung view natin. Ngayon, nagmo-motivate tayo to sacrifice dahil, minamanifest natin ang awa ng ating Diyos sa atin. Amen? So, He has already demonstrated the ultimate sacrifice through Jesus Christ who died on the cross for our sin. At ito yung sinabi in the book of Romans chapter 5 verse 8 na ito yung minungkahi ni Lolo Paul sa atin. Sa taga-Romans. Kasi bakit? Way back, sa book, dito sa scripture na to, sa story na to, talagang mahirap mamuhay nun dati. Kasi bakit? Kung ikaw ay Kristiyano at doon ka nakatira sa Roman Empire, talagang kung mahuli ka, susunugin ka, gagawin kang ilaw sa kanilang pader. Bagkos, in-urge ni Lolo Paul. Amen? Kung ano yung kalagahan ng pagsasakripisyo, paghahayag ng salita ng Diyos. At sinabi niya, but God commanded His love toward us. In that, while we are yet sinners, Christ died for us. Merong buhay na nagsakripisyo para sa atin. Kaya kinukuman tayo ng ating Diyos na ihayag ang kanyang salita. Na habang tayo ay makasalanan, paunti-unti natin, na pinoproclaim. Kahit na mahirap, kahit na maraming persecute. Ngayon, parang, di ba, hindi na nakakatakot. Dati, grabe. Di ba? Kung ma-visualize mo yung pagbabasa ng Biblia in the book of Romans, grabe yung, di ba? Merong mga twist na mamamatay ka. Amen? So now, He has already
demonstrate. Pinakita na nating Diyos yung kanyang totoong pag-ibig sa atin. Kahit na tayo makasalanan. No? Dinivote niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya mamuhay tayo na may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin nating Panginoong Jesucristo. Kasi ito ang iniwan niyang commandment sa atin. Di ba? Sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul. And love your enemies. Pagmamahal. Kasi bakit? Puso ang tinitignan ng ating Panginoong Jesucristo at hindi yung sarili mo. At hindi yung pagbabalat kayo mo. Amen? So now, bilang mabangong handog sa atin ng Diyos, we are not earning salvation or forgiveness through our sacrifice. Hindi tayo kumukuha para mabigyan tayo ng salvation o ma-forgive tayo sa ating pagsasakripisyo. We are responding to the grace we have already received. Kahit hindi karapat-dapat sa iyo, binigay na sa iyo. Kaya, dapat meron tayong response, tugon sa Kanya. Kasi doon tayo, amen, na motivate sa pagsasacrifice natin sa gawain ng iglesia. Kaya, wala tayong karapatan na masasabihin na pagod ka na, wala kang time, lalo na't matagal ka na sa iglesia at lalo na't nakatanggap ka na sa ating Panginoon Jesucristo as a reminder sa bawat isa. Amen? Maging ako, may time na minsan nalulupay-pay, but I motivated myself na merong Kristo na buhay na nagsakripisyo sa kasalanan ko. Amen? Akalain mo yun, kasalanan mo. Buhay na ating Panginoon. Amen? So now, in an application, ano mo yung gagawin? So sinabi ni Paul, our sacrifice should flow from a heart filled with gratitude and awe for what God has done for us. So dapat meron tayong puso na nagbabalik loob. Gratitude. Isa ito sa mga mahirap. Bakit sabi mo kayo na Coach Jeff, madali lang basic? Madali lang talaga. Kasi sinasabi gratitude, yung pagbabalik mo, pasasalamat, pagbabalik na paghanga sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. He died for us while we still sinners. That's a true sacrifice sa atin bawat Kristiyano. Kaya kinukuman tayo na mangingibabaw yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Habang tayo ay tumutugon sa kanyang layunin. Amen? So, when we feel the weight of His love and the freedom of His forgiveness, it becomes a joy, not a burden to give our lives to Him. So, sa pagpatuloy nating ginagawa, kapatid, sinasabi doon na nangingibabaw na yung bigat ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi bakit? Nakikita natin in the end, yung resulta ay may kagalakan. Hindi lang masaya, enjoyment, kagalakan. Kasi bakit? The way na mag-preach out ka ng word lang ating Panginoon, wala ka namang inilabas, laway lang, merong balik sa'yo. At di mo pa mararamdaman, di ba, meron pang mga kapatid na lumalapit sa'yo. Praise God. Dahil nandyan ka kapatid na patuloy na nagre-remember. Binigyan mo ko ng ganitong scripture. Di ba? So, nakagalak sa puso mo. Di ba? So, doon yung enjoyment. Bakit? Ganito, Lord. Di ba? Kasi bakit? Nafe-feel mo na yung bigat ng pagmamahal sa atin nating Panginoong Jesucristo. We sacrifice our time. Amen. Money. Amen. And comfort. But not out of obligation. Hindi natin inoobliga dahil nagsasakripisyo tayo sa ating pera, sa ating oras, or sa ating comfort na sana ay, ang ganda na sana yung higa-higa ko dito, pero may gagawin pala sa simbahan.
Maglilinis pala ako doon, may kakabit pala ako doon, meron pala akong gagawin. But still, hindi mo, naisip mo lang yun, pero hindi mo iniinda dahil alam mo para ito sa Diyos. Kaya hindi mo masasabi, hindi ito obligasyon. But out of a deep and abiding love for our Savior, Jesus Christ. Kaya nananatili sa atin. Amen? Yung pagmamahal nating Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya that's our sacrificing to motivate ourselves sa harapan ng ating Diyos. Kaya kung mag-motivate tayo, dapat sa Diyos. Para hindi mawawala yung pag-aalab mo. At lagi mo itong ginagawa kasi mahal mo ang ating Diyos. Hindi para kay kapatid, hindi ma-impress si crush, hindi ma-impress si pastor, kundi ma-impress natin yung ating Panginoong buhay. Amen? So pangalawa, madali lang. The nature of the sacrifice. Ano yung nature niya? Dapat holy and pleasing. Dapat banal at nakakalugod sa ating Diyos na buhay. Siyempre, ang pinopoint dito, the sacrifice we offer is not merely a physical act, but a spiritual one to unity of God. Nagsasakripisyo tayo to offer na hindi lamang basta physical act, kundi nakikiugnay tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. At sinabi pa dito, it must be kailangang holy and pleasing to God. Dapat banal ito at nakakalugod sa ating Diyos. Kaya makikita talaga sa sarili mo na para sa Diyos yung ginagawa mo. Kasi bakit? May nasasabi na yung napapaligid sa iyo. Mga kapwa mo, co-churches, co-Christians, maging yung mga unbelievers na nakakapansin na sa'yo, grabe si kapatid. Dati, mabisyo. Ngayon, nagsisirbisyo na sa ating Diyos na buhay. Napakaganda, kapatid. Kasi kung ikaw yung napagsabihan nun, hindi ka ba may enjoyment sa puso mo? Amen. Kaya, huwag mong pigilan yung sarili mo na mag-testify sa iba. Kasi isang act of sacrifice yan. Hindi lamang obligasyon mo na mag-proclaim ka ng gospel. It's a work to God na makaka-please sa Kanya. Kaya kung minsan, mapapansin mo, hindi mo pa pinapanalangin, meron nang naibigay sa iyo. Bakit? Walang nagbablock eh. Amen? So now, in the book of Hebrews, but to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. So, sa madaling salita, naroon yung dapat na mabuting gawa. Mabuti na pakikiayon sa kapwa. At huwag natin kaligtaan na yung pakikipag-communicate natin sa iba ay yun yung isa sa mga importante, susi. Kaya, sinabi ko kanina, na nakakalugod yung mga kapatiran natin na yung confidence ba na magpro-proclaim ng gospel sa mga labas. Nagpro-proclaim ng mabuting salita nating Diyos sa labas. Amen? So, doon mas lalong nalulugod ang ating Panginoon. Kaya, kung minsan, makikita natin sa kanilang buhay na kahit sabihin natin, grabe itong tao to. Wala ngang trabaho pero patuloy na nabubuhay, patuloy na bubusog, patuloy na pinagpapala. Kasi bakit? Lagi niyang inuuna o pinaprioridad kung ano yung nakaka-place sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanya yung scripture, di ba? Do it for the glory of God. Amen?
So, as a Christian, dapat basic yun sa atin. Kasi bakit? Tayo yung nagdadala sa imahe na ating Panginoon Jesucristo. Kaya, dapat nakikita sa atin. Amen? Kaya, meron tayo dapat na hindi dapat kaligtaan sa paggawa. Amen? Kung kanina, dapat may pagmamahal, dapat ngayon ay ikakabuti. Amen? So, it's a sacrifice of our will, our desires or our agendas, aligning them with God's will. So, isa sa mga sinasakripisyo din natin ay dapat ma-align yung mga gusto nila sa buhay o yung mga pinaplano nila sa buhay o yung anumang ginagawa nila sa buhay. So, dapat i-reach out natin, kapatid. Amen? Ang yung mga unbelievers o yung mga kapwa natin na napapansin, nakikita natin nalulupaypay, malungkot. Amen? I-reach out din natin. Dapat isa doon, magsakripisyo tayo. So, ina-apply ito. So, tanong ko muna. No? Bago natin may apply ito, ano ba yung dapat i-apply? Ang tanong dito, what does it mean to be a holy sacrifice in today's world? Siyempre, ako nasasagot kasi ako lang nandito eh. Ako yung may hawak ng mikropono eh. Di ba? So, it means holy sacrifice in today's world, it means a living life that reflects God's character. Kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo dati, way back 2,000 years ago, yung mga ginagawa niya, yung gusto niyang layunin, yun dapat yung ginagawa natin. Yun yung sinasabi na holy sacrifice. Oh, hindi tayo banal, kapatid. Bagkus sa pag-aaral, sa pag-ahahayag ng salita ng Diyos, doon tayo paunti-unti na nagpapakabanal. Kasi banal ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, dapat sumasalamin ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung karakter niya? Marami. In short, dapat ikakabuti at nakakalugod sa kanyang Ama. Di ba? Kaya, hindi natin makikitaan na ating Panginoon na siya ay pumapatay, na nagbibigay ng sakit ng loob sa ibang tao. Di ba? Hindi natin. Or, kung meron man tayong nabasa na nagalit siya, but still, doon lang sa mga kagamitan at hindi siya nagalit sa mga tao. Bagkus, nagturo pa siya kung ano yung dapat na gagawin ng isang tao. Amen? So now, it includes how we use our bodies to speech, our action, or our relationship. So kasama dito sa pagsasakripisyo. Amen? Yung mga kinakasama natin o nakakasama natin. Amen? So it means also that pursuing purity and integrity in all areas of our life. So dapat merong dalisay, dalisay na katotohanan na yung integridad mo, yung iniisip mo na hindi mapapasama. Amen? So which is mean yung pag-deliver natin ng salita ng Diyos ay wala po doon na ikakasama. Bagkus, ito ay katotohanan na magpapatuwid sa iyong pagkakamali o kasamaan. Amen? So, ito yung isa itong puntos kung bakit maraming dati na mga unbelievers na naging Kristiyano na napabuti. Nagiging sinasabi dito na yung pagiging masama niya dati, yung pagiging lasinggo, yung mabisyo, o ano man yung mga kasakiman na mga ginagawa niya, nakikita doon sa pagiging Kristiyano niya ngayon na lahat yun ay hindi nakaka-please
Kaya, meron talagang sakripisyo sa sarili mo na dapat, no, makikita sa iba na yung sarili mo ay nabago na ating Diyos. So, dapat na-align talaga. Amen? Dapat yung mga libangan natin ay nakakalugod na sa ating Diyos. Sayang naman yung pagbabago, yung pagtanggap natin sa ating Panginoon kung yung mga libangan natin ay hindi tapat o hindi na nagpapadalisay sa atin. Amen? Dapat, isa din dito, our willingness to do good and share what we have is also a pleasing sacrifice to God. Dapat yung willingness, ano ba yung willingness? Yung pumapayag ka talaga, no? Ng buong puso, na buong kagalakan sa buhay mo na gagawin mo ito para ma-please ang Panginoon natin. So ito yung sinabi, no? Ito yung sinabi sa ating Panginoon na dapat sa pagpatuloy na namumuhay tayo na bilang Kristiyano. Mahirap man intindihin, mahirap man gawin, meron man mga pagsubok, challenges sa buhay natin, bagkos kapatid, huwag mong kalimutan. Sinasakripisyo natin to para sa ating Panginoon. Na tayo ay mapabanal at malugod natin ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Hindi tayo makakapasok sa duruwangan ng langit, sa pintuan ng langit, kung hindi tayo banal. Kaya, yung kamatayan, hindi nag-e-end po doon. Kung masasali tayo sa rapture at lumipad tayo sa langit, it means you are unholy. You are in a holy body. Kaya makakapasok tayo sa langit. Kapatid, lagi, nung namubuhay pa si Lolo Paul, lagi niya sinasabi sa atin na i-pursue natin dapat. I-pursue natin yung pagsakripisyo para sa ating Diyos. Lalo na doon sa mga tao na sinasabi nilang natutulog ang Diyos. Kapatid, mas lalo ka pa na magsumikap para lumingon ang Diyos sa iyo. Hindi lahat ng bagay madadaan sa sarili mong lakas. Dapat kung minsan ito ay merong pagpaplano, merong dapat na guidelines, paggabay. Kasi kung minsan sa pagsasakripisyo natin, ay magdudulot ito ng ikakasama. Kaya ito yung pangatlo. Pangatlo na nagbibigay sa atin kung ano ba yung sakripisyo. Sacrifice means the practice. Pinapractice pala to. Pinapractice kasi bakit? Ito yung true and proper worship. Pinapractice ito kasi bakit? Katotohanan ang ating pinapahiwatig. Amen? Hindi ito basta-basta na magsakripisyo na lang tayo para mapasaya si kapatid, mapasaya si pastor, mapasagana yung iglesia. Hindi po. Kasi kung minsan, wala na, wala sa totoong pagpapagal o pag-worship natin, pagbabalik loob sa ating Diyos. Kung minsan, nagsisik na tayo ng atensyon para makita ng mga leaders, yung si kapatid, grabe yan, ganito, ganyan. I-level up na natin yan. Di ba? So, we need a true and proper worship na sinasabi dito ni Paul, dinescribe niya na this living sacrifice as our true proper worship. This broadens our understanding of worship from Sunday
morning, ito yung mga pag-fellowship natin, or in the Middle East, in a Friday morning activity, or it's also a 24/7 lifestyle. Hindi lamang hantong na nagsisimba ka every weekends o Sunday morning. Hindi po doon nahantong. It's about a proper worship of 24/7 lifestyle. Binibigyan natin ng pagkakataon, binibigyan natin ng oras, yung pag-practice natin. So in an act of sacrifice din also, yung 2 minutes natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, yung paghahayag natin ng salita sa ating kapatid, kahit na sabihin natin, nag-share ka lang ng scripture at meron doon na definition, merong mga lesson doon, in an act sacrifice na din yun. It's a true and proper worship na rin sa atin, kapatid. Kasi hindi natin alam, merong makabasa niyan at nakarealize yun, kapatid, isa puntos na dadalo siya sa iglesia. Amen? So now, all in application, lahat, may apply po ito na dapat yung katotohanan na unang-una magta-transform sa buhay mo, lalo na sa daily routine mo. So, mapakitaan pala dito na sa pang-araw-araw mong ginawa, dati, sabihin natin, ganitong oras, matutulog na ako ng 4 hours siguro, magigising ako, magluluto na. Ngayon, dinadivert mo na o kino-convert mo na into devotion. Nagsasaliksik ka na ng salita nating Diyos. Binabasa mo na. Amen? At minsan, meron ka ng kung ano ba yung mensahe, kung ano ba yung promise, ano ba yung command, ano ba yung may apply. Imbis na natulog ka ng 4 hours, kasi yun yung comfort zone mo, amen? Sa 4 hours na yun, meron ng napapalit na mas effective. So doon mo, mapapractice yung sarili mo. Ano yung paghayag sa salita ng Diyos? Ano ba yung nangyari sa book na to? Di ba? So, kaya nasasabi natin, we need to take up our cross and following Jesus. Kasi yun ang sinabi niya eh. No? Dapat daladalahin natin ating kanya-kanyang cross. Kasi in the end of the road, meron talagang kumunoy o meron talagang pangpang dyan para maabot tayo dun sa ating finish line. Hindi ito paunahan, kapatid. 19 kupong-kupong pa naging Kristiyano or ngayon na 2000 na. Hindi ito po ito paunahan. It's about how you finish this world na nagiging Kristiyano ka. Kasi sa iba sa atin, sa mundong ito, patagalas lang Kristiyano, but in the end na malapit na silang umatay, dun pa sila nawalan ng pagtitiwala o paniniwala sa ating Panginoon. Yun po ang nakakalungkot. Amen? So, wag po tayong patadaig doon. Lagi nating daladalahin yun, nating sariling cross. Kasi sinabi in the book of Luke, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So dito nakakuha ating Panginoon ng kanyang disipulo. Amen? Ito yung mga verses, amen, na nagpaantig sa kanyang mga disipulo. Akalain mo, sinasabihin ka lang, follow me. Hindi niya sinabi na follow your heart. Kasi bakit? Pag puso yung pinalo mo, talagang, maliligaw ka doon. At daladahin mo yung sarili mong cross. Kasi bakit? Ito yung magdadala sa'yo sa katotohanan. Kasi bakit? Yung cross na yun yung ating, yun yung ating tulay o bridge. Sa mga panahon na tayo ay naglulugmok, inaalala natin, sino ang nandun sa cross? Ating Panginoon Hesus Kristo. Kasi bakit? Nag-sacrifice siya sa kanyang buhay. So dapat, every moment, dapat
merong opportunity na mag-worship tayo. Even our work becomes form of a worship when done with excellence for God's glory. So, maging sa mga trabaho natin, no, ay nabibigyan din ng kahusayan kung lagi tayong nag-worship. Meron akong siyempre meron tayong ginaganap na mga Bible study din sa mga iba, di ba? At meron tayong naririnig ng mga testimonies, no? Nakakapagbigay ng enjoyment din na nakikinig ka na maging sa trabaho nila, meron lang 30 minutes nagba-Bible study pa. Di ba? Imbes na mag-break time, di ba? Dapat yung time na yun, mabusog ka sa pagkain. Pagkus, ginagawa nila into, kino-convert nila into Bible. Bible time, Bible study. In a 30 minutes. So, in the 30 minutes, marami ka nang natutunan doon. Kahit sabihin natin, for God so loved the world, ang topic doon. Bagkus, marami ng mga meaning. Marami nang nabubuksan yung isipan na ganun pala yun. Kung hindi magbabible study ng 30 minutes, hindi mo malalaman. O meron yung iba na, kaya pala, no? Kahit na masakit yung kalooban nila, bagkos, naririnig nila yung katotohanan. Kasi ito yung sinasabi na our relationship become a form of worship when we show Christ Jesus to love each other. So, hindi lamang sinasabi na nagbabalat kayo. Hindi po. Yung pag-aayos ng ating anyo na hindi na ikaw yung nakikita nila, kundi nagmamanifest na sa iyo na si Kristo ba to? Ito ba yung nababasa ko sa Biblia? Kasi ito'y lagi niyang sinasabi, ni kapatid. Doon nakikita na, nagtransform na. Kasi bakit nangingibabaw na yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo? So, we are called to deny. No? Dapat tinatanggi natin ating sarili. No? Na dapat, it's not to become less of a person. Hindi to na nagpapakababa or nakukunan yung pagkatao natin. But, it says to become more of a person God created us to be. Na makikita doon na ikaw yung binigyan ng buhay na ating Panginoong Jesucristo. Ikaw yung binigay na buhay para mapalangit yung ibang kapatiran. Amen? So, is a person wholly devoted to Him. Makikitaan sa sarili mo na tapat ka, na naglilingkod, tapat ka, na nag-transform na. Meron ng nagbago sa buhay mo. At hindi na masasabi ni kapatid, manginginom pa rin yan, tignan mo. Hindi na yun na maiisipan pa. Bagkos, nakikitaan niya na tapat ka na, nagpapagal sa ating Diyos. Amen? So now, yung pagsasacrifice natin, dapat patuloy na routine natin yun. Hindi lamang nagsasakripisyo tayo na makuha natin yung atensyon na ibang tao. Kundi, makukuha natin kung ano yung dapat nating hihayag para sa kanila. Amen? So our conclusion, laging pinapamanik natin Panginoon. O, in this scripture, ginamit niya si Paul. Amen? Na the call to be living sacrifice is a radical invitation. Dapat likas na to. Kaya nga, mga kapatid, di ba? Nag-invite tayo ng ibang kapatiran. Di ba? Naghahayag tayo ng mga magagandang scripture. Amen? Kung minsan tayo pa yung napapasahan ng magandang mga tugtugin, magandang motivation quotes in the Bible. Kaya nagagalak din tayo, di ba? Kasi yung kaibigan natin, yung mga batchmate natin na nagpapasa, uy, Christian na pala siya. Di ba? Hindi mo inakala. Di ba? Kasi yun po ay bunga ng pagsasakripisyon ng iba na pinapanalangin din nila na magbago tayo. Amen? So now, sacrifice, sabi nga kanina, di ba, ni
Pastor Google, sacrifice mean giving up something valuable for a greater good. So ito ngayon, yung greater good, no? Na makikita yung sarili mo na nakikinig sila sa testimonya mo. Give up mo yung buhay mo dati para lang sa ating Panginoon na mapapakinggan yung magandang balita. So, ibalik ko po yung scripture kanina. Kasi bakit? Hindi lamang hantong dito na nakikinig tayo. Bagkus, sabi niya ni Paul, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. In-urge talaga, no? Pinapamanik ni Paul, no? Talagang tinutulak niya sa atin na i-present natin ating buhay na magsakripisyo sa gawain na ating Panginoon. Na dapat, holy and acceptable to God. Kasi sayang naman yung pagsasakripisyo natin kung hindi tapat, banal. Amen? Kasi ito yung mga good reason or magandang nakakalugod para sa ating Panginoon. Amen? So, dapat is a life of continuous surrender. A daily choice to place our lives on the altar for God's purposes. So, dapat tuloy-tuloy ang pagpapagal natin. Dapat buong puso na sumusuko tayo sa ating Panginoon Jesucristo para sa kanyang purposes. Hindi mo inakala, di ba? Naakala mo, engineer lang yung mararating mo o doktor lang. Di ba? Hindi mo inasahan na magiging pastor ka. Di ba? So, but this sacrifice is not without reward. Yung pagsasakripisyo mo, hindi hahantong na wala na lamang. Meron niyang saysay, meron niyang reward. At sabihin ko sa iyo, ano yung reward? Yung the crown of life sa langit. Yun yung nag-aantay sa iyo. Huwag mong hintayin pa na maklaim mo lamang yung reward na ganito. 35 or 85 years na panunungkulan sa mundo. Merong eternal life na naghihintay sa iyo, kapatid. Amen? So now, a life sacrifice na dapat minamahal natin. Nagpapakatatag tayo at huwag manghina sa ating pananampalataya kasi dito nagsisimula sa pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka magsasakripisyo, kapatid. Amen? So, dapat magpakasipag tayo sa gawaing ibinigay sa ating Panginoon dahil alam natin na hindi masasayang ang mga paghihirap natin sa Kanya. Ito yung sinabi ng 1 Corinthians 15:58. Kaya, ang ating Panginoon ang nagsabi na hindi masasayang yun, kapatid. So, this is a path to finding true life. Ano ba yung totoong buhay? True purpose and true joy in Christ Jesus alone. Dito mo lang mararanasan kung ano yung buhay mo talaga dito sa mundo. Ano ba yung purpose mo dito sa mundo at ano yung totoong kaligayahan kung meron kang Kristo sa buhay mo. Amen? So, as we offer ourselves to God, we discover that what we lost for His sake, we find abundance. Kaya sinabi ni Kristo sa atin, follow me. Oo, may iwan kung ano yung meron sa'yo. But, sinabi dito, we find abundance if we follow Him. Kaya hindi talaga masasayang yung kapatid. Kasi bakit? Kung yung mga disipulo doon, di ba, meron pa nga disipulo, si Peter, iniiwan niya yung kanyang asawa. Hindi naman iniwan, literally. Bagkus, hinayaan niya yung asawa niya, nag-follow siya sa ating Panginoon. In the end, anong sinabi? At ano yung nagawa niya? Sinabi na ating Panginoon Jesucristo, I make you a fishers of men. Ano ang nangyari ngayon? He become, di ba?
we become a character that siya na ngayon yung namimingwit ng tao para ihayag yung salita ng Diyos. Which is tayo yun. Amen. We became a part of His redemptive work in the world, living out the love and mercy that He first shows to us. Kaya, natubos tayo, no? Naging part tayo. Hindi tayo, tawag to yung tinake away na lang. Bagkus sinagkan tayo ng ating Diyos na manumbalik ang ating pagmamahal sa Kanya. At hindi lang ito ginagawa natin. Bakit? Ginagawa natin kasi bakit siya yung unang nagmahal at kinawaan tayo. Na yun ang pinakita niya para sa atin. Hindi lamang pinakita, talagang dinemonstrate niya na sinakripisyo niya ang kanyang sarili. At iniwan niya yung kanyang trono sa langit para sa atin. Amen? So tayo po magsitayo, tayo po manalangin pangwakas. Madali lamang, no? Amen? Hindi nagiging isang oras. Amen? Nawa, maintindihan natin yung pagsasacrifice natin sa gawain natin, Panginoon. Kahit alam natin na 50 years ago, 20 years ago, nagsasakripisyo ka, still, kapatid, merong nag-aantay sa iyo. You follow Jesus, all His promise, mabibigay sa iyo. O Diyos, naming banal, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos. Kami po ay nabigyan ulit ng patnubay, pag-asa sa aming buhay. Hindi lamang ito nawawalan sa isa'y bagkus. Binago mo aming buhay, Panginoon. Sa patuloy sa pag-aalala na sa mga salita mo, natuto kami na hindi lamang to sakripisyo, kundi gusto namin makuha yung buhay na walang hanggan. Hindi lamang to obligasyon, hindi lamang to daily routine, bagkus patuloy namin hinahangad yung dapat na nakakarangal sa pangalan mo. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ko na ginamit mo ko, Panginoon, at hindi mo ko pinabayaan. Bagkus ikaw ang laging nangunguna maging sa bawat buhay namin na nakikinig, naghahayag sa salita ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo ng pag-asa, binigyan mo ng kalakasan yung mga taong nanghihina na ngayon ay nakikinig sa iyong salita, na alam namin at alam ng bawat isa na nabubuhayan, na mayroong pag-asa na gumaling yung paghihina namin, na mag-aalab pa yung buhay, na yung time na dapat na iiwan ka na namin. O Diyos, pinapanalangin yung Panginoon na hindi lamang to hantong dito, Panginoon. Hindi lamang to magtatapos sa pakikinig, bagkus ito ay magpapatuloy na ma-spread namin, maisalaysay namin, ma-testify namin sa ibang kapatiran pa, Panginoon. Dahil ito yung gusto mong na ipagawa sa amin, yung sinasabi mo na it's a great commission bago ka humiwalay sa mundong ito, bago ka wala at bumalik sa iyong trono. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy ka na naghahayag ng salita sa mga ibang kapatiran, leaders, pastor, nag-i-encourage sa amin, Panginoon, sa mga nanonood online, na patuloy mo sila na palakasin pa, Panginoon. Patuloy mo sila na gabayan kung ano yung mas nararapat pa. At patuloy mo na bigyan na magandang purposes ang buhay namin, Panginoon. Dahil sa pagsasakripisyo namin, nalaman namin na merong magandang magaganap sa buhay namin.
Maraming salamat, Panginoon, sa pagpatuloy mo na pagbibigay ng pagpapala na hindi lamang nakukuha namin na enjoyment, bagkus amin po namin itong tinitreasure. Hindi lamang binavalue, but iniisip namin there's a greater goods to us. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na kaibuti-buti mo. Patuloy mo na pag-arian namin bawat puso. Patuloy ka namin na hinahayagan ng magandang pagpupuri. Maraming salamat. To your name, Jesus Christ, we pray in abundance of Holy Spirit. In the name of Jesus, we pray. Amen at amen. Maraming salamat. To God be the glory. Shalom, shalom.